Mga ka-farmers, hello, kumusta? Magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa araw na ito ay pwede ba or okay lang po bang purgahin kaagad ang ating mga baboy inahin matapos po silang manganak? Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. So ngayon mga ka-farmers, pwede nga po ba purgahin ang baboy inahin na matapos itong mga anak? Katulad po sa katanungan ng isa po nating kapig farmer, no? Si Ma'am Juvilaine Lozano. Sabi niya, hello sir, pwede ba ang bagong panganak na baboy purgahon og latigo 1,000? Take note po, mga baguhan dyan. By the way, ang mensahe na ito or ang simpleng kasagutan ko na ito ay hinahandog ko po para sa mga baguhan at syempre po sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. Beginners, kapag po ikaw ay meron pong baboy inahin, then nanganak yan, ang sagot po ay hindi po advisable, ulitin ko, hindi po advisable na agad nating purgahin ang ating mga baboy inahin matapos po itong nanganak. Okay? So, may dahilan kasi guys. So, ito po ang dahilan, no? Marumi pa ang looban sa katawan ng baboy inahin. Kapapanganak lang, may discharge pang magaganap or mangyayari sa baboy inahing natapos manganak. Ibig sabihin mga ka-farmers kasi, mga beginners dyan, based po sa akin pong mga nagiging karanasan po sa aking baboy inahin, naobserbahan ko, pagkatapos nilang manganak, meron talaga yung tinatawag na discharging. No? Ibig sabihin, pag nanganak, tapos ng nanganak, lumabas na yung inunan o placenta. So, sa loob po ng 1 to 7 days or sa loob ng 1 week after siya nanganak, meron pong lumalabas na mga white liquid, dirty white liquid, brownish liquid, o kaya reddish liquid. Yan po ay pulang likido, may halo yan gano'n, no? May halo po kasing pulang likido na nasa loob ng kanyang katawan na naiiwan galing po sa kanya pong pagpanganak ng ating baboy inahin. Okay? So ulitin ko po, hindi po advisable na purgahin natin kaagad ang ating mga baboy inahin matapos silang nanganak, mga kababayan. Ito, may sinasabi ako dito, 1 to 7 days since farrowing or sa loob ng 1 week after nanganak ang baboy inahin, saka tuluyang huminto o tuluyang nawawala or mawawala ang discharging. No, discharge, ayan. Yung sinasabing discharge, baka tanungin tayo dyan ng mga kabaguhan natin, mga hog racer. Ano po yung tinatawag mong discharge? Yung sinabi ko kanina, discharge po after nanganak ang baboy inahin, meron kasing mga likido, no? Mga likido na naiiwan pa sa kanyang katawan, sa looban ng kanyang katawan. Ilalabas niya talaga yan, mga ka-farmers. Ilalabas niya yan sa loob ng 1 linggo after farrowing. Okay? So, pangalawang dahilan po, siya po ay magre-recover. Ibig sabihin, kaya hindi po advisable, mga ka-farmers dyan, mga beginners, kaya po hindi advisable na purgahin natin kaagad ang ating mga baboy inahin matapos ng anak dahil nga po stress, no? Magre-recover pa yan dahil nga po sa pagod na dinanas po nang sila ay nanganak. Okay? So, magre-recover pa ang baboy inahin after nanganak. Stress na stress ang baboy inahin after nanganak, hindi advisable talaga na purgahin. Ayan. So, tanong, Kuya Dodong, kailan po ba dapat talaga purgahin ang baboy inahin? Okay, based po sa akin pong nakasanayang ginagawa o kaya nakasanayang pong practices ko po sa aking baboy inahin tungkol sa binibigay kong pagpurga sa kanila. Lahat po dumadaan sa ganitong katanungan, okay? Sa pag-aalaga ng baboy inahin, kailan po ba dapat natin silang advisable na bigyan ng purga? Ang baboy inahin po ay pinupurga ko yan sa edad na 105 days po gestation stage. Ulitin ko, 105 days po na nagbubuntis ang aking baboy inahin po ay yon po ang time na purgahin ko siya. Ang pangalawang pagpurga ko sa kanya, mga kababayan, kapag po magwalay ako sa kanya pong mga biik sa edad na, let's say for example, normally sa mga backyard katulad natin, 28 days hanggang 1 month since farrowing. After ako nagwalay sa mga biik niya, halimbawa sa umaga, pagkahapon, pwede na akong magpurga sa
akin pong mga baboy inahin. Okay? So yun po ang aking practice. Rotation lang. Then, pagkatapos niyan, pabalik-balik lang sa mga period of time na akin pong nabanggit mga ka-farmers. Ito po guys, Latigo 1000 isang sachet or ang ivermectin, Ginvet Ivermec. Pero sorry guys, pasensya na kasi ang sample ko ngayon sa Latigo ay single dose, no? Meron kasing ano nito 10 grams. Ito 5 grams lang po ito. Ayan guys, Ayan, 5 grams. So, ang ginagamit ko, meron kasing 10 grams nito So, naubusan po ako ng stock sa 10 grams kaya ito lang pong sinasample ko ha. Okay? Guys, bago tayo magtapos sa video na ito, meron po akong dagdag paliwanag po na mula po or hinandog sa atin ng mga eksperto. Para po ito sa mga baguhan kung bakit nga ba maganda purgahin ang baboy inahin bago ito manganak. Dahil pwede ma-infect sa mga bulate yung kanila pong mga biik. Yan yung pinaka-common na problema kapag hindi ma-deworm o pag hindi mapurga ang baboy inahin bago manganak. Infected talaga yung kanilang mga biik na isisilang mga ka-farmers. So paano nangyayari yan mga ka-farmers? Una, sa loob ng tiyan pa lang, yung itlog ng bulate ng baboy inahin tumatawid sa inunan papunta sa biik. Kaya paglabas ay may bulate na kaagad. Pangalawa po, sa gatas ng baboy inahin, habang kumukuha ng gatas ang mga biik na naisilang na ng kanilang inahin, nakakasama sa gatas o sumasama sa gatas yung larva ng bulate galing kay Mama Pig. Pangatlo po, sa kulungan, yung dumi ng inahin, maraming itlog ng bulate. Tapos nakukuha ng biik, amoy dito, amoy doon, at minsan po ay nakakain po sa mga biik ang mga parte sa sahig ng kulungan na siyang pwedeng makakapaghawa sa mga biik. Resulta, payat yung biik kahit malakas kumuha ng gatas, matamlay o tamlayin, malaki ang tiyan at madalas magka-diarrhea. Kaya lang naman ipapayo sa atin ng mga eksperto, mga ka-farmers na mas mabuting purgahin ang baboy inahin bago ito manganak o nasabing panahon kanina na 105 days po na nagbubuntis upang mapuksa ang mga bulate o mga parasito na nasa kanilang katawan upang hindi rin po talaga majority na reason para hindi ma-infect ang kanila pong mga biik. So ulitin ko po, hindi po advisable na purgahin natin kaagad ang ating mga baboy inahin matapos silang nanganak mga kababayan. So mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran Farm ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat sa inyong pagpanood sa video na ito. Happy farming po. Ingat po kayo mga kababayan. See you next time and God bless po sa ating lahat.